Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kasaganaan, sa iyong kapayapaan, sa iyong pagpapala sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa araw na ito na ibinigay mo sa amin upang kami magpuri, sumamba, at makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa lahat, O Diyos, sa lahat ng iyong kahabagan, sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat, O Panginoon, ng mabubuting bagay na ginagawa mo sa bawat isa. Salamat sa kagalingan, salamat sa kalusugan, salamat, Panginoon, sa kasaganaan at pagpapala sa aming buhay. Panginoon, samahan mo kami ng iyong banal at makapangyarihang Espiritu Santo. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Pagkaloob mo sa amin ang mga kapahayagan, Panginoon, na ang paglilingkod sa iyo ay isang buhay na pinagpala, Panginoon. Salamat, O Diyos, ngayong umaga sa kaliwanagan ng iyong salita. May the atmosphere of the loving presence of the Holy Spirit enlighten us today. And we give you all the glory and all the honor and thanksgiving in Jesus' name. And all will say, Amen. Amen. Praise the Lord. Humanap ka ng 7 tao, sabi mo sa kanya, masaganang buhay sa'yo. Masaganang buhay sa'yo. Masaganang buhay sa'yo. Masaganang pamilya. Masaganang buhay sa'yo. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Purihin ang Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Purihin ang Panginoon. Masaganang buhay sa bawat isa. Ang kabutihan, kaginhawaan at kasaganaan ng Panginoon ay sumainyo. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Bakit natin ito sinasabi? Sapagkat mayroong kapangyarihan when we declare something. And I pray that the Lord will take away negative thoughts. Alisin sa ating buhay ang mga negatibong kaisipan. Alisin sa iyong buhay ang mga negatibong pananalita. Bakit? Kasi ito yung umahad lang sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Learn to dwell on the positive side of life. Learn to dwell on the atmosphere of God's power. Amen? Ephesians 1 verse 3, it says, God has blessed us with all the blessings in the spiritual atmosphere, in the spiritual realm. God blessed us, and we are seated in Christ in the heavenly places. We are in the atmosphere of God's goodness. Think about that. Ikaw ay nasa ilalim ng kabutihan ng Panginoon. Ikaw ay nasa pagpapala ng Diyos. You are covered by His loving protection. So, isang masaganang umaga sa atin po ngayong umaga. Last month, January, no? Ang bilis ng panahon, February na. Last month, we talk about the abundance. Yun yung nais ni Lord sa atin, biblical abundance. No? And for this month of February, we will talk about biblical prosperity. Bakit? Kasi hindi nais ng Diyos na hindi tayo maging balanse. Hindi nais ng Diyos na puro ka spiritual at hindi nangyayari sa physical life mo at hindi nangyayari sa iyong financial life. God is a balanced God. God is a God of order. He wants you to experience His blessings. And you know, ngayong umaga, this is my prayer, talagang liwanagan ng Diyos ang ating isipan, ang puso natin. Maintindihan natin yung biblical prosperity, Bible prosperity na sinasabi ng Panginoon sa atin. We talk about the biblical abundance. Yun ang nais ni Lord sa atin eh. Talagang ikaw ay sumagana yung buhay mo eh.
Pagpalain ka ng Panginoon. Iangat ng Diyos ang iyong buhay. Gumanda ang iyong buhay. Amen? Sumulong ang iyong buhay. Dahil ang buhay sa Panginoon, pasulong ng pasulong. No? Sinabi niya, when the Lord said, come to me, in other words, God is saying, move forward. Move forward and walk with Him. Lumakad ka na kasama niya. Ibig sabihin, pagka you move forward, sumusulong ka, hindi ka umaatras. Hindi ka nanatili sa nakalipas. Sumusulong ka upang maranasan mo ang kabutihan ng Panginoon araw-araw. Amen? Ang kabutihan ng Diyos araw-araw. He daily loads us with benefits. Yun si Lord. We are under His blessings. Wala tayo sa ilalim ng sumpa. Wala tayo sa ilalim ng kahirapan. Nais ni Lord na ikaw ay guminhawa, umangat, sumagaan ang iyong buhay. And so today, I will preach on this subject about prosperous life. Sabihin natin, masaganang buhay. Prosperous life, yan yung nais ni Lord sa atin. Masaganang buhay. A prosperous life is favorable. It is healthy and flourishing in life. Yun ang nais ng Panginoon. And we will talk about that in 3 John verse 2. Expound natin ito. Kasi ito'y nais ng Panginoon sa atin. No, I want you to learn more of God, of His goodness, of His blessings, na ito'y merong combination sa ating physical life, sa ating pamumuhay. Sabi diyan, Beloved, I pray that you may prosper in all things. I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Sa wikang Tagalog, sabi diyan, minamahal, ang hangad ko ay sumagana ka. Pakisabi sa katabi mo, minamahal. Ang hangad ko ay sumagana ka. At magkaroon ng mabuting kalusugan. Gaya naman ng kasaganaang tinataglay ng iyong kaluluwa. Amen? Yun yung hangad ng Panginoon. That is the desire of God for us. Ang hangad niya sumagana ka. Ang hangad niya gumanda ang buhay mo. Ang hangad niya lagi kang masaya. Amen? Ang hangad niya umangat ang buhay mo. Yun ang hangad ng Panginoon sa atin. And that is biblical prosperity. Bible prosperity. Ang hangad ko, sumagana ka sa lahat ng bagay, magkaroon ka ng mabuting kalusugan, gaya naman ng kasaganaang taglay ng iyong kaluluwa. In the Amplified Bible, it says, Beloved, I pray that in every way, no, take note of that, in every way, it means in all things, sa lahat ng bagay, you may succeed and prosper and be in good health physically. So, nagsisimula sa spiritual life, no? And then pagkaroon yung good health. Physically, just as I know your soul prospers spiritually. So, nagmamanifest sa ating buhay, no? At of course sa ating physical na buhay, at ito ay gaya, sinasabi nito, just as I know your soul prospers. Gaya ng paglago, pag-unlad ng iyong kaluluwa. Now listen carefully mga kapatid. The word pray in Greek is eukomai, na ang ibig sabihin to desire something. We know what Jesus said in Mark 11 verse 24. Sabi ni Jesus, I say unto you, whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive them and you will have them. No, that is whatever you desire. When you pray, you desire something. In this case, makikita natin dito na ito yung letter ni Apostle John sa isang minamahal na si Gaius ng kanyang desire. No? Si Apostle John ay sumusulat under the inspiration and the anointing of the Holy Spirit, under the desire of God's will, desiring that His beloved will succeed and prosper in life and be in good health. Yun yung nais ng Panginoon. Yun yung pinapaalam sa atin. Kaya nga, I want you to read your Bible Read your Bible every day. Know what God's will for you. Kasi sa Bible, makikita mo ang hangad ng Diyos. Ikaw ay maging masaya, gumanda ang buhay mo. Yes, of course, hindi natin binabaliwala. May pagsubok. Hindi natin naalis yung problema. Pero hindi tayo nagdwell sa negative side of life. We focus on God.
the source of all things. Now, the word prosper, to prosper means to become strong. Maging malakas, mag-flourish sa buhay. Ibig sabihin, umunlad sa buhay. Maging malakas ka. Pag sinabing mag-prosper ka, maging malakas ka. Spiritually, physically, and of course, financially, sa buhay, maging malakas ka, mag-flourish ka, umunlad ang iyong buhay. In other words, to succeed in an enterprise, magtagumpay ka sa iyong pagninegosyo. Magtagumpay ka sa iyong pangangalakal. Magtagumpay ka sa iyong pagtatrabaho. Magtagumpay ka sa buhay. In other words, it means to reach a desired level of accomplishment. Maabot mo yung talagang ninanasa mong level ng accomplishment sa iyong buhay. No, ano yung desire mo talaga? Na kumbaga, dumating ka sa punto ng iyong buhay na lumago ka talaga. Umunlad ka talaga. Hindi ikaw yung nanghihingi, ikaw yung nagbibigay. Hindi ikaw yung umuutang, ikaw ang nagpapautang. Hindi ikaw yung buntot, kundi ikaw yung ulo, ikaw yung pinagpala. Amen. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya yung biblical abundance, nakasalalay yun sa pagsunod sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. The same this biblical prosperity. Nakasalalay ito doon sa iyong pagpapasakop sa Panginoon. Nakasalalay ito sa paglilingkod mo sa Panginoon. And of course, sa pagsunod mo sa Panginoon. And God wants you to prosper in this life. Hindi lamang nais si Lord na maging spiritual ka at doon lang magtatapos, no. Nais ng Diyos makita niya sa iyo na ikaw ay lumalago, umuunlad ka, gumaganda ang iyong buhay. Amen? It means to achieve economic success. Ma-achieve mo sa buhay mo na talagang lumago ka talaga. Hindi yung pagka nagkakaroon ng reunion, nandun ka sa tabi. Bakit? Kasi wala kang dating. Bakit ka walang dating? Kasi alang datong. No? God wants you to be blessed. Ma-experience mo yung buhay na talagang ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Mga kapatid, basahin yung mabuti ang Biblia. Lahat ng naglingkod sa Panginoon, pinagpala ng Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos mayaman. And I want you to get it. No? Matanggal sa iyo yung mga negatibong kaisipan, negatibong panalta. Kasi itong mahal lang kasi pagka negative yung thoughts mo, negative yung thinking mo, tatalbog sa iyo eh. Pagka negatibo yung salita mo, kumbaga, sa halip na mangyari sa iyo, puro negative ang nangyayari. Hindi natin binabaliwala negative sides of life, but we don't dwell on that side. We dwell on God. We are in the atmosphere of God's presence. We are under the blessings of God. Now, the word prosperity, take note of this. It is the state of being prosperous and successful in life, spiritually, physically, and financially. Minsan ayaw natin pag-usapan ng pera eh. Pero sa Bible, may pera. Amen. It is a life of prosperity and success in life. So, again, the question is this: what is a prosperous life? Ano ba yung masaganang buhay? No? Bakit natin to hina-highlight? Kasi gusto ng Diyos to eh. Kapag ayaw ng Diyos to, hindi natin to preach. Hindi natin sasabihin to. Pero nakasulat sa Bible eh. At lahat ng mga naglingkod sa Diyos, hindi pinabayaan ng Panginoon. Na gusto niya na pagka ikaw ay nagkakaedad, tumanda ka, hindi kayong maghihintay na lamang na abutan ka ng mga anak mo. Hindi. Ikaw mismo may pera ka. May dating ka na, may datong ka pa. Diba? That is biblical prosperity. Pag-usapan natin yan, mga kapatid. You see, what is a prosperous life? A prosperous life is a combination. Sabihin natin combination. Combination ito ng spiritual prosperity, combination ito ng good health, combination ito ng financial stability. No? Ito ay sama-sama. Kaya lang nakikita natin sa panahon natin, no? Yung isang tao, isang Christian, spiritual lang siya. Pero hindi nagmamanifest sa kanya physically. Kumbaga wala sa kanya yung kalusugan. Nangyayari ito. O kaya siya naman ay hindi nangyayari sa kanya yung financial stability. So po pwede pang taga-mundo, talagang pag pinag-usapan ng pera, stable sila. Pero wala silang spiritual life. Tayo po, nais ng Diyos magkaroon ng balancing pamumuhay. So see, prosperity, it is a combination of spiritual prosperity.
Prosperous life, combination ito. Una, pag-usapan natin yung spiritual prosperity. A prosperous life is spiritual prosperity. Ang masaganang buhay, ito ay spiritual na pagsagana ng buhay. Prosperous life begins in our spiritual being. Ang totoong pagpapala ng Diyos, ang totoong masaganang buhay, magandang buhay, nagsisimula sa spiritual life. Kaya tayo tinuturuan ng salita ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoong Isus, sabi niya, maliban lang sa tayo panganak na muli sa Espiritu at katotohanan, no, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. In other words, hindi mo ma-experience ang paghahari ng Diyos. Hindi mo ma-experience yung karangyaan sa kaharian ng Panginoon. So balikan natin yung text natin. Mga kapatid, alam niyo itong text natin to, napakahalaga to na I pray na lagi mo itong i-meditate. Pag-isipan mo ito. Think about this. 3 John verse 2, Amplified Bible. Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically. Take note of the word just. May maliit na letra dyan, may maliit na salita dyan na yung word na just. Sabihin natin just. Yan. Just as I know your soul prospers spiritually. Now, take note of the word just in that verse. Ang ibig sabihin ng just na yan, just as your soul prospers, we will begin in that word. Just as your soul prospers spiritually. The word just means in connection or at the same level. So sabi niyan, nais ko na ikaw ay sumagana sa lahat ng bagay at maging malusog ka gaya ng iyong kaluluwa na sumasagana. So the word just, it is in connection. So yung connection ng paglago at pagsagana sa buhay ay nakakonect doon sa spiritual life. Nakakonect doon sa spirit. Nakakonect doon sa spirito. So it implies that prosperity and success in life should be in connection. Yung paglago, pagunlad, pagsagana sa buhay, ay ito'y nakakonect. No po? At na same level ng spiritual growth ng ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay ang ating mind, ang ating will, ang ating emotion. Kaya dapat yung isip natin nakadwell doon sa mga positibong bagay. Nakatuon sa Diyos. Kaya nga, set your minds on the things above, no? Not on the things of this world. Kasi ang mundo natin, dadaling ka sa kapahamakan. Ang mundo natin, dadaling ka doon sa kung ano yung nakikita mo, nagre-reflect sa isipan mo. Kaya yung misa ng isipan ng iba, hindi lumalago. And God wants your mind to grow based on His Word. Kaya, in other words, as your soul grow and prosper, so do your physical health. Kapag lumalago ang iyong kaisipan, lumalago ang iyong kalooban, lumalago ang iyong emotion, lumalago ka spiritually, so lumalago din yung iyong physical body. Kasi ang nagpapatakbo sa katawan ay ang isipan, ang kalooban, at ang emosyon. Kapag ang katawan ay napupuno ng negatibong emosyon, gaya ng galit, ng poot, ng hindi pagpapatawad, kinakain ka ng sakit. Hinihila ka ng karamdaman. But when you dwell on the positive side of life, when you dwell in God, na sinasabi ng kanyang salita, you dwell on the Word of God because the Word of God is the inspired Word of God. The Bible is the inspired Word of God. At sinasabi niya, nais ko, sumagana ka. Nais ko lumago ka, nais ko lumunlad ka, gaya ng iyong kaluluwa. So it should be a balanced lifestyle. In short, walang naiiwan saya. Kasi sa iba, may naiiwan. Yung iba talagang ayos naman yung kanyang spiritual life, pero physically, bakit may problema? And then financially, bakit laging nangungutang? No, hinahabol siya lagi ng mga pinagkakautangan niya. Hindi nangyayari sa kanya yung Psalm 23 verse 6 that surely goodness and loving kindness will follow you all the days of your life. That the loving favor of God will follow you. Ang nangyayari, hindi yun ang sumusunod. Ang sumusunod, yung mga naniningil. Are you with me? Kumbaga yung testimony nawawala. Bakit? Kasi hindi balanse yung buhay. Puro spiritual, pero hindi nagmamanifest physically.
Eh yung iba naman, puro naman physically, walang spiritual. Practical masyado. Sobra-sobra sa pagiging practical at nagdodwell sa mga negatibong bagay. So God wants you to be in a balanced style. Sabi mo sa katabi mo, kailangan maging balance tayo. Balance tayo. Kasi nais ng Diyos, desire ng Panginoon, pagpalain talaga tayo eh. Amen. Desire ng Panginoon, yung gusto ng Diyos yun eh. Kaya lang minsan tumatalbog, hinahadlangan natin kapag tayo. Kasi hindi mo ma-attract ang mga bagay ng Diyos kapag nasa iyo ang mga negatibong bagay. Psalm 35 verse 27, ganito ang sinasabi. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. And let them say continually. Take note of the word continually. Let them say continually. Paulit-ulit nilang sabihin. Paulit-ulit mong sabihin. Confess it. There's power in confession. Life and death are in the power of the tongue. Kapag kinukonfess lagi ng dila mo yung mga masamang bagay, yung mga negatibong salita, so be it, mangyayari sa iyo. Pag kinukonfess mo yung mabubuting bagay, continually, mangyayari sa iyo. Kaya sabi niya, let them say, let them, the believer speaks continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. Let the Lord, purihin ng Panginoon. Siya'y nalulugod sa kasaganaan ng kanyang mga lingkod. Kapatid, ang Diyos natutuwa na maunlad ka. Tatay tayo, nanay ka. Diba? Gusto mo mga anak mong masagana buhay, maunlad ng buhay. Kaya yung iba, ayoko munang mawala sa mundo kasi hindi pa stable ang mga anak ko. Pag stable na sila, pwede na ako. Hindi ganun dapat ang thinking natin eh. Diba? Kailangan maging stable talaga tayo. Para makatulong ka sa iba, tulungan mo muna sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, tulungan mo sarili mo. Huwag kang umasa sa iba. Ikaw mismo, build yourself in the Lord. Be strong in the Lord and in the power of His might. Ikaw mismo, palakasin mo ang sarili mo sa Panginoon. Kasi kung mahina ka, mandadamay ka. Amen? Kung negatibo ka, pati mga kasama mo, negatibo sila, puro kapahamakan lagi binabanggit na salita. Di ba? Mandadamay ka, pero kapag ikaw naman guminhawa, mandadamay ka rin. Bakit? Whether you like it or not, tutulong ka, magbibigay ka, dahil pinagpala ka ng Panginoon. Kaya ang keyword yung let them say continually. Lagi mong sabihin, confess it. There's power in confession. Dahil nais ng Diyos, He has pleasure. Nalulugod siya sa kasaganaan. That's in the Bible. Nalulugod ang Diyos na masagana ang kanyang mga anak. Nalulugod ang Diyos na masagana ang kanyang mga servant. Pag sinabing servant, ito yung mga naglilingkod sa Kanya. At kapag naglilingkod ka sa Kanya, may karapatan ka sa pagpapala ng Diyos. Now, in our text, balikan natin yung text natin. Sabi yan, in verse 3, tingnan natin yung sign ng spiritual prosperity. Ano ba yung sign? Ano ba yung makikita mong tanda ng kanyang spiritual na paglago? Sabi sa verse 3 ng 3 John, I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in you, just as you walk in truth. Kumbaga, yung paglago spiritually, ito ay dahil nasa iyo yung katotohanan eh. At dahil nasa iyo yung katotohanan, lumalakad ka sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan natin? Walang ibang katotohanan kundi ito. Pag ito ay kinakain mo, ibig sabihin, minemeditate mo, iniintindi mo, nasa iyo yung katotohanan, lumalakad ka sa katotohanan. Kaya sabi niya sa verse 4, sabi niya, nagagalak ako na dumating ako, ang mga kapatid nagpapatotoo tungkol sa inyo. Sabi niya sa verse 4, I have no greater joy. Sabi nung pastor, ni Apostle John kay Gaius, sabi niya, I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. Labis ang aking kagalakan na makita ko ang aking mga anak na lumalakad sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Na ikaw ay lumalakad na pinagpala ka ng Diyos. Yun yung katotohanan. So, kung ito ay sinasabi ni Apostle John kay Gaius na kanyang sinusulatan, at ito ay desire ng Diyos sa Kanya. In other words, ito rin ay desire ng Panginoon sa atin, na tayo rin ay nasa atin yung katotohanan at tayo rin ay lumalakad sa katotohanan. Now, tingnan natin, ano ba ibig sabihin
ng katotohanan. What does having the truth mean to us? Ano ba ibig sabihin ng pagka nagkaroon ka o naroon sa iyo ang katotohanan? Una po, having the truth means that we have a covenant relationship with Jesus. That is the reality. Tayo naging anak ng Diyos dahil sa ating covenant relationship kay Jesus. At si Jesus, we know that, si Jesus, according to John chapter 10, verse 10, in the Amplified Bible, sabi niya, the thief comes only in order to steal, to kill, and to destroy. Pero sabi ni Jesus, sabi ng ating Panginoon, na tayo po ay mayroong covenant relationship sa Kanya, sabi niya, I came that they may have and enjoy life. Sino yung they? Ikaw yon. Tayo ron. Sabi ng Panginoon, ako'y dumating upang sila na sumasampalataya o sila na mayroong covenant relationship sa akin ay magkaroon ng buhay, ma-enjoy nila ang buhay, maranasan nila yung kasaganaan to the full till it overflows. That is the desire of Jesus. That's the reason why Jesus came. No? Na maranasan natin yung buhay. Kasi yun ang desire ni Lord. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Pangalawa, having the truth means that we live and walk according to the principles. Take note of this word, mga kapatid. Hindi lamang nasa iyo yung katotohanan, that you walk according to the principles of the gospel of Jesus Christ. Hindi lamang naririnig mo yung katotohanan o nasa yung katotohanan, ikaw mismo na ipamumuhay mo, ina-apply mo yung katotohanan. Kasi yun ang sinabi niya eh. Nais ko sumagana kayo sa lahat ng bagay at maging malusog gaya ng inyong kaluluwa. At yun ang nais ng Panginoon. Kaya si Jesus dumating para tayo magkaroon ng kasaganaan ng masaganang buhay. And of course, ang ibig sabihin ng katotohanan na ito na binabanggit niya, na sinabi niya, natutuwa ako ng aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Ibig sabihin, lumalakad ka sa mga prinsipyo ng mabuting balita ng sinasabi ng Panginoon. Okay, tingnan natin yon. Romans chapter 8, verse 32. Ano sinasabi diyan? This is the gospel. He who did not withhold or spare even His own Son, but gave Him up for us all. Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang anak, kundi binigay niya sa atin. Will He not also with Him? Hindi ba ibibigay niya, kasama niya, ng freely, graciously give us all things? Think about that. Kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang anak na matay sa krus, tumagas ang dugo na matay para sa iyo. That is the gospel. And we need to know the principles behind that. Yung kamatayan ni Jesus. Binigay siya ng Ama sa atin. Kung siya hindi siya ipinagkait, gaano pa kaya ang ibang bagay na ibibigay niya sa iyo ng libre, walang bayad? Are you with me? Nakasulat ba sa Biblia ito? Alam ba natin ito? Pastor, alam ko yan eh. Alam ko na yan eh. Teka, sandali. It is one thing to have the truth. It is another thing to live according to the principles of the truth of God. Amen? Hindi niya pinagkait ang kanyang anak doon sa krus. Binigay niya sa atin. Kaya, kaya niyang ibigay lahat ng pangangailangan mo. Kayang ibigay sa iyo ang masaganang buhay. Kaya niyang ibigay sa iyo ang masayang buhay. Kaya niyang ibigay niya sa iyo ang isang maunlad na buhay. Dahil hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, kaya niyang ibigay sa iyo ang lahat ng bagay. Another thing is 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Another truth of the gospel. Sabi diyan, in the Amplified Bible, for you are recognizing more clearly the grace of our Lord Jesus Christ, His astonishing kindness, generosity, gracious favor, that though He was rich, think about this, siya na bagamat mayaman, doon sa krus naging mahirap siya, upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ng kanyang kadukhaan, maging mayaman. Sino? Sino nais ng Panginoon na maging mayaman? Pakisabi sa katabi mo, ikaw. Ikaw na sumasampalataya sa Kanya. Ikaw na anak niya. Mga kapatid, this is the truth. Confess it. Believe this. This is the reality. It begins in our spiritual being. That the truth
is in you, that you walk according to the principles of the truth of God, of the Word of God. Nais ng Panginoon to. Si Jesus dumating hindi upang mapahamak tayo. Siya may plano sa iyo. Ang plano niya hindi upang ikaw ay dumanas ng kahirapan, na maging miserable ang buhay mo. No, hindi. Ang plano niya, ikaw ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Magandang buhay. Masaganang buhay. So it begins in our spiritual life, na mapuno ang isipan natin ng salita ng Diyos. I-confess ng ating bibig ang mga salita ng Diyos, na si Jesus namatay, naging mahirap para sa iyo, upang sa pamagitan ng kanyang kahirapan, ikaw naman ay yumaman. Ikaw ay sumagana. Tandaan natin, walang spiritual growth, walang prosperity sa buhay kung walang covenant relationship kay Lord. That is the reality. Yun yung katotohanan. Kaya nga, pag nakaugnay ka kay Jesucristo, pag sumusunod ka kay Jesucristo, hindi pwedeng hindi ka mabago. Hindi pwedeng hindi mabago yung thinking mo. Kasi lahat ng sumunod kay Jesus, nabago ang buhay. Ang mga patay na pinuntahan ni Jesus, nabuhay. Ang mga may sakit na pinuntahan ni Jesus ay gumaling. Bakit? Kasi si Jesus ang source ng lahat ng kasaganaan, ng kagalingan at kagandahan ng buhay. And I always declare Psalm 65 verse 11 that He crowns the year with His goodness. Ang bawat taon ay pinuputungan niya, pinaliligiran niya, binibigyan niya ng kanyang kabutihan. And His paths drip with abundance. Ang kanyang daan, ang mga landas niya ay pinapatakan ng kasaganaan. Kaya kapag sumusunod ka sa Panginoong Hesus, ina-apply mo sa iyong buhay ang mga katotohanan niya at talaga namang pinaniwala mo kanyang mga sinasabi ayon sa kanyang salita na siya'y naging mahirap upang ikaw ay yumaman doon sa krus. Meron tinatawag na divine exchange doon sa krus, sa kamatayan ni Jesus. Merong divine exchange. Kasalanan mo sa kanyang kapatawaran. Karamdaman mo sa kanyang kagalingan. Sumpa sa kanyang pagpapala. Kahirapan sa kanyang kayamanan. You see, it is not enough to say we have the truth. Hindi sapat na alam mo yung totoo, nasa iyong katotohanan. We need to decide to live according to the principles. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagbabasa ako ng Bible, tinitingnan ko lagi yung tatlong bagay. Ano ba yung mga pangako ng Diyos? Ano ba yung mga prinsipyo na kailangan i-apply ko, ipamuhay ko sa buhay ko? Ano ba yung mga prophecy, mga kapahayagan ng Panginoon na siyang maggagabay sa aking buhay? We need to know the principles. We need to understand. We need to apply the principles of the truth of the Word of God. Kaya si Gaius nag-prosper siya sa kanyang buhay. Tandaan natin mga kapatid, ang paglago, ang pagganda ng buhay, nagsisimula sa spiritual life. Nagsisimula doon sa katotohanan na nasa iyo. Nagsisimula doon sa katotohanan na pinamumuhay mo, ina-apply mo. Hindi natin binabaliwala na may kahirapan. Hindi natin binabaliwala na may pagsubok, may problema. Pero we need to overcome that. We need to focus on Him. Set your mind on Him. Fix your heart to Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Pangalawang pag-usapan natin, a prosperous life is healthy prosperity. In other words, ang prosperous na buhay ay malusog na pamumuhay. 3 John, verse 2, Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health. Think about that. Be in good health physically. That is the desire of God. I pray, meaning I desire. I want you to have this prosperity in your life na mag-prosper yung katawan mo. Maging malusog ka. Be in good health. The word health in Greek is higayano, which means the well-being of the mind, the body, and the emotion. Higayano. Ang ibig sabihin ng health. Pag wala sa iyong health, nakahiga ka lang. Kaya sabi niya sa Greek, higa, yan, no. Ang ibig sabihin, maging
Prosperous ka sa iyong kaisipan, sa iyong katawan, sa iyong emosyon. Well-being is the state of being happy, mga kapatid. Ang pagkakaroon ng isang malusog na katawan, malusog na buhay ay pagiging masaya. Di ba, pagka meron kang sakit, malungkot ka. Pagka wala kang kalusugan, malungkot ka. Pero kapag ikaw ay malusog, masaya ka. Amen? It's about being happy, being healthy and prosperous in our minds, in our emotions, in our physical life. Mga kapatid, this is the desire of God for us to be happy. Nais ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, nais ng Diyos maging masaya ka. Maging malusog. Maging masagana. Amen? Tingnan natin to. 1 Peter, 1 Pedro, kabanatang 2, talatang 24. Alam natin yan, spiritually, yung connection nito sa buhay natin. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin, pinatawad tayo spiritually. Pero yung pagpapatawad niyo spiritually, nagmamanifest physically. Para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Now, tingnan natin siya sa Amplified Bible sa wikang Ingles. Sabi diyan, He personally carried our sins in His body on the cross. Personal niyang ginawa yun para sa atin. Willingly offering Himself on it as on an altar of sacrifice. For what reason? So that we might die to sin. Mamatay tayo sa kasalanan natin, lumayo na tayo sa kasalanan, becoming immune from the penalty and the power of sin and live for righteousness. Na tayo mawala na sa kapangyarihan ng kasalanan at alam natin ang kasalanan nagpapahirap at tayo mamuhay na sa katuwiran. For by His wounds, you who believe, take note, you who believe have been healed. Na dahil sa kanyang mga sugat, ikaw na sumasampalataya, ikaw ay pinagaling. Past tense, pinagaling ka na. Now listen carefully, the word healed in Greek is ayomai, na ang ibig sabihin to make whole. Kapag ikaw pala pinagaling ka ng Panginoon, ginawa ka niyang buo. Ikaw na sumasampalataya na dahil sa sugat ng Panginoong Isus, dahil sa kamatayan ng Panginoong Isus sa krus, dahil sumampalataya ka sa Kanya, ikaw ay Kanyang pinatawad at ikaw ay buo niyang pinagaling. Now, being whole, it is a sense of completeness. Pag ikaw pala naging buo ka, nagkaroon ka ng tinatawag na sense of completeness and well-being, it means that is being healthy and prosperous in various aspects of life, including your emotional, your mental, your spiritual. Kapag pinagaling ka ng Panginoon spiritually, nagmamanifest ito mentally, nagmamanifest ito physically. Being whole, nagiging buo ka. Kaya nais ni Lord balanse. Hindi lamang spiritual, physical. No? Ang kinin mo to, may sakit ka, may karamdaman ka. Ako paulit-ulit ko to sinasabi. Kasi pagka naintindihan mo yung power of repetition, na paulit-ulit mong sinasabi, paulit-ulit mong binabanggit, sinasabi mo sa Diablo, pinagaling na ako ng Panginoon, eto nakasulat, sinasabi mo sa sarili mo, nilalagay mo sa isipan mo, na dahil sa mga sugat ng Panginoong Isus, ikaw ay pinagaling na. In other words, ginawa ka niyang buo. Nagkaroon ka tinatawag na sense of completeness. Nagkaroon ka naranasan mo yung tinatawag na well-being o yung maunlad at malusog na pangatawan na naging healthy ka, naging prosperous ka. Mga kapatid, dito ako pinagaling ng Panginoon. Muntik na ako. Bumalik ako sa kanyang salita. Kasi hindi dahil ako'y pastor at nagtuturo salita na minsan nawawaglit ako. Kaya ginagawa ko, bumabalik ako. Go back to the Word. There's power in the Word of God. Believe. Claim it and confess the Word of God. There's power in confession. Confess mo pagka may sakit ka, ano man yung sakit na ramdaman mo, ito nakasulat, sabi diyan, sabi ng Panginoon, sabi doon na si Kristo umako sa mga kasalanan natin, pinako siya sa krus para iwanan natin ang buhay ng makasalanan. Kung may kasalanan ka, nakakapasok ang sakit. Kaya iwanan ang kasalanan, mamuhay na matuwid, dahil sa mga sugat niya, pinagaling ka na. Ibig sabihin, ginawa ka niya ng buo. At kung hindi ito nangyayari sa'yo, no, i-confess mo. Kaya nga sabi ni Jesus sa Mark 11 verse 23, whoever says to this mountain, sabi niya, sino man ang magsalita sa bundok na ito. Ano yung bundok na yun? Bundok ng kahirapan, bundok ng sakit, bundok ng karamdaman. Sabi ni Jesus, sino man.
Pag sinabing sino man, kahit sino yon na naniniwala sa Kanya at binabanggit, sino man na magsalita sa bundok na ito ng problema, sa bundok na ito ng karamdaman, maalis ka dyan at malipat ka sa dagat. At hindi siya nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala siya na ang kanyang sinabi ay mangyayari sa kanya ang kanyang sinabi. That's the power of the word. That's the power of confession. That's the power of believing. Kaya kapag pinaniwalaan mo yung salita na ito, no, mangyayari sa'yo. Pinagaling ako ng Panginoon. Ginawa niya akong buo. Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo to. Paniwalaan mo ito. Paniwalaan, angkinin natin ito. Na ikaw ay kanyang pinagaling at sariwa ang iyong buhay. Kaya sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, May the God of peace himself sanctify you completely. May your Holy Spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. That is the desire of God. Nais ng Panginoon na ikaw mismo, no? Sabi rito na nais ng Diyos ng kapayapaan na ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan ay maging buo hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Na ang hindi mangyari sa iyo na yung katawan mo kinakain ng virus. Hindi. Pagka merong virus sa katawan mo, utusan mo ang virus. Meron kang kapangyarihang kapatid. No? We have authority in the Lord Jesus Christ. We are in the atmosphere of His presence. Amen? Are you with me? Nagets po ba natin? Nais ng Panginoon lumago ka spiritually and then of course, maging malusog ka physically. Yun ang prosperity. Now, let's talk about financial prosperity. A prosperous life is financial prosperity. Not just spiritual, not just physical body, but financial stability. Nais ni Lord yun. Kaya nga ito, mga kapatid, binabanggit ko to. Sabi ng 3 John, verse 2 again, itong verse na ito, napakatindi nito. Beloved, I pray, I desire that in every way you may succeed and prosper financially, as your soul prospers spiritually. Kasi combination yan. Package yan. No? Kasi nais ni Lord maging balance ka. Pag lumalago ka spiritually, nais ni Lord mangyari ito physically. At nais din ni Lord mangyari ito financially. Hindi lamang nakadwell tayo o nanatili doon sa spiritual life. No? Pagka puro tayo spiritual, magiging mystic tayo. Pag puro ka naman physical, masyado kang practical. Pag puro ka naman financial, mukha ka naman pera. Kailangan balance. Sabi mo sa katabi mo, balance tayo. That is biblical prosperity. Amen? No? Na buti pa yung pera, may tao, yung tao ay, alam niyo na, ang tao magkakapera. Amen. I pray that you may prosper in all things. So what does it mean to pray that you may prosper in all things? Ano ibig sabihin nito? Una po, ano ibig sabihin yan? It is an expression of a desire. Ito ay kapahayagan o pagpapahayag ng isang pagnanais o paghahangad. No? Yung pagnanais ng prosperity, ng kasaganaan, ng pagtatagumpay at ng masaganang buhay sa bawat aspeto ng ating buhay. Bakit natin kinakailangan itong sabihin o ipag-pray na I pray that in all I pray that you may prosper in all things. I pray, I desire. Bakit? Kasi sabi ng Psalm 118 verse 25, he said, David said, the king said, the prosperous king said, sabi niya, I pray, O Lord, I pray, send now prosperity. Amen. Pwede mong sabihin kay Lord yan, Lord, isugo mo sa akin. Ipadala mo sa akin ang kasaganaan. Lord, sumagan ang aking buhay. Hindi mo nais, Lord, na ang aking buhay ay maging miserable. Hindi mo nais, Lord, na ako maging mahirap for the rest of my life. No, hindi nais ni Lord yon. Kaya sabihin mo sa Kanya, Lord, ipadala mo sa akin ang kasaganaan ng buhay. Amen? Kaya we have this another prayer and fasting. Sa prayer and fasting natin bukas, Monday, Tuesday, Wednesday, we will pray, Lord, send us prosperity. Lord, ipadala mo sa akin ang iyong kasaganaan. Ipadala mo, Panginoon, sa aking kapatid, sa bawat kapatiran, Panginoon, ang kasaganaan.
Amen? You see, because the reality of financial prosperity or financial stability is the answer for all things. Pag ikaw masagana ka, may pera ka, masasagot mo lahat ng bagay. Pag may pera ka. Pag ikaw pinasagana ka ng Panginoon, sumagana ka not just spiritually, but also physically and financially, may maisasagot ka. O pagdating ng reunion, o ikaw, ano sagot mo? Ito, sagot ko. Di ba? Ito, share ko. Bakit? Kasi may pera ka. Tandaan ninyo, sabi ng Ecclesiastes chapter 10, verse 19, in the expounded Bible, sabi diyan, a party or feast makes you feel good. Ang party, ito bibigay sa'yo ng masayang pakiramdam that you will say, I feel good. Kasi may party, may kasiyahan. Nagkikita kayo magkakapatid, nagre-reunion kayo magkakamag-anak, di ba? You feel good. And sabi diyan, wine makes you feel happy. You see, kapag uminom ka ng wine, parang red wine, no, nagiging masayang pakiramdam mo. Huwag kang maglasing, kundi tikim lang. And the Bible says, sabihin natin, money. Ulitin natin, money buys anything. Money answers everything. Amen? Pag may pera ka, may pansagot ka. Pag may pera ka, may pang-tuition ka sa anak mo. Pag may pera ka, may pang-travel ka. Pag may pera ka, ipadating mo. Bakit? Kasi meron kang datong. Diba? Amen? Sabi mo sa katabi mo, nais ni Lord, sumagana ka. Hingin mo yun sa Panginoon. Sabihin mo araw-araw, Panginoon, pasaganain mo ko. Panginoon, bigyan mo kami ng magandang buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng negosyo na lalago. Amen. Praise the Lord. Hindi yung tataya ka sa loto. Hindi yun ang nais ni Lord sa'yo. Mga kapatid, lahat ng tumaya sa loto, hindi naman sila talaga naging masaya. Naubos din. Kasi hindi yun ang nais ni Lord sa'yo. Kaya kung tumataya ka sa loto, tigilan mo na yan, mag-pray ka. Desire something from the Lord na ikaw ay pasaganain. Kaya sabi ni David kanina, di ba? Send prosperity. Tandaan nyo na Psalm 118 verse 25. Lord, send now prosperity. Ipadala mo sa akin, Panginoon, ang iyong kasaganaan. Padala mo sa akin, Panginoon. Kasi, bakit? Kasi pag may pera ka, masagana ka, masasagot mo lahat ng bagay. No? Di ba? Sa mundo natin ngayon, pagka may pera ka, sinusundan ka ng mga tao. Bakit? May pera eh. Pero hindi tayo susunod sa tao. Hindi tayo asa sa tao. Aasa tayo doon sa pinagmumulan ng ating pong pagpapala sa ating Panginoon. Amen? Kaya tayo nagtatanim. Kaya pag nagtanim ka, no? Life is about seed, planting seed, then time, waiting time, and then harvest. Why? Because we believe. You see, para tayo po ay makaranas ng masaganang buhay, sunod tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya. Amen? Sabi ng Job 36 verse 11, basahin natin ng malakas. Ready? Go! If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Do you believe that? Can we give God a praise? Kapag ikaw sumunod ka, naglingkod ka sa Kanya, gaya ng text natin noong nakaraan, di ba? Sa Isaiah 55, verse 2 and 3. If you submit yourself to God, serve Him, and sincerely obey Him, then you will delight in abundance. And in here, when you obey and serve God, you will spend your days in prosperity. Kumbaga, gugugulin mo yung panahon mo, yung nalalabi mong araw sa kasaganaan at sa kaluguran. Ibig sabihin ng pleasures sa kasiyahan. Magiging happy ka. Kasi pag may pera ka, happy ka. Gusto ko happy kayo. Kapag wala kang pera, sad ang buhay.
Hindi nais ni Lord na malungkot ka. Nais ni Lord maging masaya ka. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. Pangalawa, na ibig sabihin to pray that you may prosper in all things, it is not just an expression, it is the example of financial stability. Halimbawa ito, mga kapatid, para tayo ay gumawa ng mabuti. It is not just an expression, but an example of doing good. Sabi sa ating text, no? Kaya nga biblical prosperity to, talagang hinuhukay natin, tinitingnan natin sa sulat ni Juan, sa ikatlong sulat ni Juan, talatang 5, sabi niya sa Tagalog, mahal kong kaibigan, maasahan ka talaga. Bakit niya sinabi na maasahan ka talaga? Kasi ito si Gaius, talagang prosperous siya, pinagpala siya, at maasahan siya sa paggawa ng mabuti. Kasi pag may pera ka, kumbaga hindi ka nagiging greedy, nagiging mapagbigay ka. Kasi galing sa Panginoon, nagsimula. Kasi kapag ang pagpapala, nagsimula sa spiritual life, pagkatapos sa physical life, at nag-manifest financially, maayos. Di ba? Pero kapag nagsimula financially, tapos nawala yung spiritual life, disgrasya. Kaya marami nagkapera na wala sa Panginoon. Bakit? Napokus sa pera Napokus sa material na bagay. Hindi yun ang nais ni Lord Kay Lord merong order because He's the God of order. He's the God of balance. Sa Kanya nagsimula ang pagpapala, ang kasaganan ng buhay spiritually, then physically, and then financially. Kaya sabi niya rito, mahal kong kaibigan. Sabi niya, maaasahan ka talaga. In other words, the best ka talaga. Okay ka. Maaasahan ka. Bakit? Dahil inaasikaso mo mga kapatid na napapadyaan dyan, kahit na mga hindi mo kakilala. Inaasikaso mo sila. In other words, pinakakain niya, tinutulungan niya. And then sabi sa verse 6, ibinalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Kung maaari, tulungan mo sila upang sa paraang kalugod-lugod sa Diyos, upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Verse 7, sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya sabi sa kanya, the best ka, Gaius, maasahan ka talaga. Bakit? Kasi tinutulungan mo yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kahit hindi mo kakilala, basta nangangaral ng salita ng Diyos, tinutulungan mo. Tulungan mo sila dahil ito'y kalugod-lugod sa Panginoon. Na hindi sila tumanggap ng tulong sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Verse 8, kaya dapat lang natulungan natin sila nang sa ganon ay maging kabahagi tayo sa kanilang gawain para saan? Sa katotohanan. Isang katotohanan sa Panginoon na nasa iyo ang kanyang katotohanan. Na ipinamumuhay mo ang mga prinsipyo ng katotohanan. Nakikita sa iyo. Na dahil pinagpala ka ng Panginoon spiritually, physically, and then financially, then you are able to help. You are able to do good things or good deeds. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 8, God is able to make all grace. You see, kapag ikaw ay pinagpala ka ng Panginoon, sumasagana ka, and then ikaw ay tumutulong, sinasabi rito, God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come in abundance to you, so that you may always, under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything, being completely self-sufficient in Him, and have an abundance for every good work and act of charity. See, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kaya. Kaya, sumagana kayo saan? Sa mabubuting gawa. Hindi yung kapag pinagpala na ng Panginoon, wala nang kakilala. No, hindi. Kaya nga ang pagpapala, ang kasaganaan, ang mabuting pagpapala o ang masaganang buhay, spiritually, nagsisimula ito sa ating buhay. Just as your soul prospers, kapag nagpa-prosper ka, mind, mentally, emotionally, willfully, then it will happen in your physical life and finances. Amen? Praise the Lord. Nagets natin? Can we give God the praise? Lord, salamat po sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa message mo. Thank you, Lord, for giving us this clear understanding of biblical prosperity.
for us, your people, to experience and enjoy your prosperity in our lives, spiritually, physically, in our body, and financially, in our family. In Jesus' name. Thank you so much, Lord. Amen. Praise the Lord.